Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang umaga mga kapatid, yan, araw po ng Sabado. Yan. May 17. Good morning na po, Sir Yoni. Pinagpalang umaga po mga kapatid. Puri ng Diyos sa araw po na ito. Hallelujah. Tuloy po natin i-share yung ating pong live streaming sa umagang ito sa ating pong mga kilala, yan, mga kaibigan po natin, para po sila ay makapakinig naman ng salita ng Diyos sa umaga pa lang. Palang umaga na mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Bago tayo mag-start, bago tayo umpisa, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Alayan po natin siya ng papurit pagsamba. Yan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory, the lifter of my head. Your light that fills my day, that leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I need to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. Yes, Lord. And I long to bring my life an offering. Take me higher, show me deeper. I give it all to be with you. Yes, Lord. You are faithful. You are my God, Jesus. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day, it leads me in your way. Forever I surrender all to you.
I long to breathe. My life run over it, take me higher, to be deeper. I gave it all to be with you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, you are, Lord God. We lift you up, Lord, today. We praise you, glorify your name, Lord, for who you are, for all you've done sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, sa pagising. Marami pong salamat, Panginoon, pagpatnubay mo, pagabay mo, Panginoon. Sa oras po nito, hayaan mo, Lord, na ikaw lamang ang aming pong maitaas sa aming pong pag-aaral ng salita, O Diyos. Samahan niyo po kami. Holy Spirit, be with us, Father God, Lord, in Jesus' name. Salamat po, maging Lord, sa aming pong mga kapatid na makikinig. Ikaw po maghari, O Lord God, give them wisdom, give them knowledge din, Panginoon. Kaya sa oras po na ito, inahalangan ko po ang namang naisin ng dyablo sa aming kalagitnaan. Pagkus lamang, Panginoon Lord, ikaw po ang makatagpo po namin, Panginoon, sa oras po sa umagang ito, Panginoon Lord. Salamat, Ama. Nakatiwala ko po sa iyo, God, ng aming pong daily vibrant word sa araw po na ito. Pagharian niyo po kami, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyo papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning na po sa bawat isa, mga kapatid. Hindi ko makita yung mga comment no? Hindi lumalabas yung comment natin. Okay naman po ba yung ating audio, mga kapatid? Hindi ko lang siya makita yung mga comment natin. Ayan. Purihin ng Diyos, mga kapatid. So, ating pong pag-aaralan ngayong umaga po, mga kapatid, ay ang title po is Prepare Now for the Prepared Place. Yan. Good morning po, Sister Alicia. Salamat po, no? Sister Janet, no? Salamat po, mga kapatid. Sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 37. Yun po yung ating text, mga kapatid, no? Sabi po dito, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from the mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lions and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Sa Tagalog, ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may mga dumating na leon o kaya uso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at pinapatay, at aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag naman dinalung ako, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay.
Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pelistiyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mangkoko ng leon at ng uso, ay siya magliligtas sa akin sa kamay ng Pelistiyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at sasamahan ka ng Panginoon. Ayan, purihin na po ang pagkabasa ng kanilang salita. Prepared now for a prepared place. Ito po yung bagay na dapat natin positibong paghandaan yung ating hinaharap. Dapat naghahanda po tayo para sa ating hinaharap, no? Kaya maraming po mga tao, ito po yung mga fear nila. Yung fear of the unknown, 'di ba? Yung navigating the unknown. Hindi alam kung ano mangyayari sa darating na panahon. Hindi alam ang mangyayari sa pagdating ng panahon. Pero po, tiyak po tayo na may purpose po ang Diyos. Maganda po ang layunin ng Panginoon, no? Kaya nga, ang nais lamang po natin, mga kapatid, ay paghandaan. Maghanda po tayo. Kailangan madatnan tayo ng Panginoon na gumagawa sa kanyang ubasan. Hindi ba? Hindi nagsasayang ng panahon, ng oras sa paglilingkod. 'Di ba? Sa kanya. Ito dapat yung positibong pananaw ng mga tao o ng mga Kristiyano. Katulad po ni Haring David. Akala natin yung sa kanyang pagiging kabataan, bata, no? Hinuhubog na siya ng Panginoon sa ganitong larangan. Training na siya ng Diyos. Kasi nga, yung kanyang training sa pag-aalaga ng tupa, training ground niya yun eh. Mga kapatid. Kasi dating ang takdang panahon na siya po ay gagamitin ng Panginoon sa bayang Israel. Di ba? Ang tao kasi madaling magsawa, madaling maghinawa. Lalo na kapag hindi niya malinaw na nakikita o nararamdaman yung purpose. Diba? Misa sa kalagitnaan, umaayaw na, nagsasawa na, nanlalamig na, ayaw nang kumilos. Tanda natin mga kapatid, no? Prepare now for a prepared place. Kailangan lagi tayong handa sa anumang oras na mga mangyayari sa buhay po natin. Lalo na, pag pinag-uusapan po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ilan na bang kaluluwa ang nasiran mo? Ilan na bang mga kaluluwa ang nadala mo sa panambahan? Ilan na bang kaluluwa ang nasiran mo ng gospel? O ilan na bang mga tao sa paligid mo ang minsan pa nakarinig ng dakilang salita sa pamamagitan mo? Mga kapatid, may mga bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kung titingnan natin yung konteksto po, no, ni-prepare ng Panginoon yung buhay ni David kasi nga mayroon siyang battle na susuungin pagdating ng takdang panahon. Alam ng Diyos na may potential, no? May potential si David, si Haring David. Now, isang araw, siya po ay gagamitin ng Diyos sa bayang Israel. Ganoon din tayo mga kapatid. Kaya nga, marami mga tao gusto kasi lagi shortcut. Oo, gusto nila shortcut. Kaya tuloy, walang na-accomplish. Hindi tumatagal. Ang sumatotal, kunting pagsubok, kunting mga alon sa buhay, ayaw nang magpatuloy. Ano ba ang tatlong bagay na ating pong matutunghayan po dito, mga kapatid? Number one, our teaching is God prepare us in a training ground. Kaya nga, si David, mga kapatid, gaya sinabi ko kanina, mahaba yung kanyang training. Hindi po madali mag-alaga ng tupa, magpastol, di ba?
Hindi po madali, no, mga kapatid. Pero, tinitingnan ni David, itong bagay na ito na huhubugin siya ng Panginoon. Kasi merong inaayos ang Diyos sa atin. Mayroon pong inaayos ang Diyos sa atin, mga kapatid. Lalo na, kapag bago ka pa lang na mananampalataya. Kasi marami ka pang pagdadaanan. Marami ka pang sakripisyo o mga arena sa buhay natin na pagdadaanan. Bunsod sa ating pong pagsunod sa ating Diyos. Kaya kailangan natin ng training. Siyempre, sa trabaho, di ba? Pag nagtatrabaho po tayo, hindi ka naman basta-basta isasalang, no? Kailangan ka munang mag-training. Kahit sa aspeto, mga kapatid, meron talagang training. Why? Ito po kasi yung preparation. Kung fit ka ba doon sa trabaho, kaya mo ba na pagdating ng panahon ay mapagtatatagumpayan mo itong mga bagay na ito? Kaya lang ang malungkot, marami mga tao ayaw tumalima, no? Ayaw po mag-undergo ng training. Gusto ko agad instant. Gusto ko agad, nandun agad sa tuktok. Kaya pag may mga pagsubok na, may mga persecution sa buhay, ang bilis niyang gumibap. Kaya nga, sabi nga dito, mga kapatid, ang pinaka-positibong dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya ay paghandaan. Maghanda. Kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, dumalima po tayo. Di ba? Huwag tayo maging kampante. Oo. Maganda po dito, habang hindi pa dumating ang Panginoong Hesus, diba? Tayo po ay abala sa gawain niya. Tumatalima tayo doon sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Sumusunod tayo doon sa kanyang utos. Kahit mahirap, wala namang madali, mga kapatid, no? Lahat ng bagay ay mahirap. Kaya gusto ng Diyos, mapagdaanan po natin ito para maging matatag tayo pagdating ng takdang panahon. Ganun po ang training ground po natin. God prepare in a training ground. Lahat po tayo dadaan sa proseso. Lahat po. Wala naman na isang bata kapapanganak lang, tumatakbo na. Wala naman ganun, no? Kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Tamang paghubog, mga kapatid. Para hindi tayo magsisi sa bandang huli na hindi pa panahon na pilitan lang tayo. Yung minsan dahilan, no? Hindi ko yan linya. Hindi yan para sa akin. Diba? Mga tagpo, mga bagay na tagpo na ganyang mga alibis. Hindi naman ako tinawag dyan. Hindi ko naman gawain yan. Diba? So tanda natin, mga kapatid, na God prepare us in a training ground. Gusto ng Lord na pagdating ng takdang panahon, maging successful tayo sa lahat ng ating ginagawa. Lalo na sa kanyang ministry. Kaya nga, ang isang bagay na dapat nating laging ilagay sa ating pong puso't isipan, yung paglingkuran ang Diyos at the same time, paglingkuran yung ating kapwa. Kaya kung may kapasidad ka, may talent ka naman, may kakayanan ka naman, mga kapatid, ay huwag ka lang mag-atubili na sumunod at magpagamit sa ating Diyos. And number 2, God gives a breakthrough in arena. Tanda natin, lahat ng bagay na ating pinagdadaanan, si Lord, bibigyan tayo niya ng breakthrough. Pag sinabi kasing arena, ito po yung mga higante na ating nararanasan. Yung mga higante na mga bagay. Like for example, mga hardship, mga persecution, even yung kahirapan. Minsan, iyan yung dahilan. No? Iyan nagiging dahilan, marami, para hindi magpatuloy sa gawain ng Diyos. Hindi makapunta sa simbahan dahil walang pamasahe. Di ba? Iyan po nagiging alibay. Tanda natin,
lahat ng bagay na nararanasan natin o pinaparanas sa atin ng Panginoon, kung bibigyan mo siya ng positibong pananaw, mga kapatid, kailangan mong pagdaanan yan. Kasi training nga ito eh. Training ground nga natin. Para pagdating ng takdang panahon, magiging matatag tayo. Gaya po ng isang ginto, di ba? Ang ginto, kailangan huhubugin yan. Dadaan yan sa apoy. Para malumabas yung kanyang pagkaginto, yung tunay na ginto. Hindi sa fake, substandard, hindi po. Kailangan lumitaw yung pagiging ginto niya. Doon din po tayo mga kapatid. Kailangan meron talagang huhubog sa atin. Kailangan kung pwedeng alisin ng Diyos yung mga bagay na hindi karapat-dapat o humahad lang sa paglilingkod natin sa Kanya, tatanggalin niya yan eh. Para paglilingkod mo sa Panginoon, smooth, kakaroon ka ng katagumpayan sa lahat mong ginagawa. Masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka sa paglilingkod mo, mga kapatid. At tandaan natin, lahat ng laban na ating kinakaharap ay laban ito ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay tumalima, sumunod sa Kanyang pinagagawa. Ayan. So number 3, God turned a shepherd into a king in a battlefield. Gaya ng binasa po natin mga kapatid, si David from shepherd to a king. Diba? Naging yung transition. Dahil ang plano ng Panginoon, magamit po si Haring David sa kanyang bayang Israel. Kaya kahit may mga battlefield na kanyang tinatahak, hindi po madali, sabi ko nga kanina, no? Yung ma-encounter mo yung mga leon, oso sa buhay mo, hindi siya madali. Kaya sabi ng Psalm 78, 72, 72, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people. Jacob of Israel is inheritance, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he lead them. Diba? Combination po yan, mga kapatid, with integrity and skillful. Combination po yan, mga kapatid. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang puro skills. Kailangan combination yan with integrity and skills. Dapat may anointing, mga kapatid. So, how to apply? Para natin ba i-apply itong mga bagay na ito? Number 1, prepare where you are now. Kung ano man ngayon ikaw, kung ano man ang katatayuan mo ngayon, maging handa ka. Lalo kang magsigasig, maghanda. Kasi may mga battlefield, may mga mines na susungin po tayo. Hindi natin alam kung kailan sasabog. Ang kailangan natin, mag-prepare, maghanda. Di ba? Kaya sabi ni Paul, prepare even in season and out of season. Maging handa po tayo, mga kapatid, para tayo po ay handa pagdating ng takdang panahon. Meron tayong panghahawakan na pangako ng Diyos. Mga kapatid, ang kailangan lang natin, maging handa tayo. Alam mo, maraming mga Kristiyano, kaya madali sila mahulog sa patibong ni Satan kasi half-hearted sila sa paglilingkod. Half-half. Oo. Ayaw ibuhos na 100% yung pagtitiwala sa Diyos. Diba? Kalakalahati lang. Lord, okay na ito. Kailangan, mga kapatid, determinado tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Gaya po si David. Hindi siya nagreklamo na nahihirapan siya sa pag-aalaga. Nandun lang yung pag-iintay niya. Determinado siya. Bakit alam niya? Dating ang panahon, itong ginagawa kong ito
May significance ito. Dating ang panahon, magkakaroon to ng katagumpayan. Magkakaroon to ng katiyakan. Di ba, mga kapatid? Tulad din po natin. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 10, di ba? Do not weary in doing good. In a proper time, we will reap a harvest if we don't give up. Di ba, mga kapatid? Number 2, take giants as an opportunities. Yung mga giants sa buhay po natin, gawin natin itong opportunity. Challenges sa ating pong mga buhay, mga kapatid. At huwag na huwag tayong paghinaan ng loob, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga si David po nakita natin, pinaglaban niya ang Panginoon. Ayaw niyang lait-laitin ang Diyos na kanyang sinasamba. Hari ng mga hari at Diyos ng mga... Ayaw niyang lait-laitin. Kahit sino pang manghigante. Kasi alam niya, ang laban na ito ay hindi niya laban. Laban ito ng Panginoon. Diba? Kaya titingnan natin anong nangyari. Nagtagumpay si David, natalo niya si Goliath. Tanda natin, mga kapatid, kapag laban ng Panginoon at hindi mo siya laban, sigurado, iuwi mo yung corona. Mag-uuwi ka ng tagumpay. Kasi kasama mo ang Diyos, mga kapatid. The giant is an opportunity to become strong, to become bold, di ba? Maging matapang, to become courageous, at maging matatag, porsigido, determinado sa lahat ng laban sa buhay. Kasi alam niya, yung Diyos na kayang sinasamba ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. And number 3, wait for God's promotion. Huwag natin i-promote ang ating sarili. Huwag natin ipagmalaki yung ating sarili. Lalo na pag may na-accomplish tayo. Hayaan mo si Lord ang mag-promote sa atin. Hindi naman yan nakalimutan ng Panginoon yung ating mga pagpapagal. Diba? Lahat ng bagay na ginagawa natin patungkol sa Kanya, nakadetalye yan. At hayaan natin ang Diyos ang mag-promote sa atin. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay tumalima, sumunod sa Panginoon kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Mga kapatid, prepare now for a prepared place. Alam natin na mayroong lugar. May lugar na hinahanda ang ating Panginoon sa kalangitan. Meron po tayong magandang future sa kamay ng Diyos. Kung ano ang pinangako niya kay David, kay Abraham, kay Jacob, yun din naman po ang sinasabi niya sa atin, pinapangako niya sa atin. Ang kailangan lang natin ay maging handa. So as a question to consider, mga kapatid, what is the importance of preparing now for a greater purpose? Ano ang kahalagahan ng paghahanda ngayon para sa mas malaking layunin? Tanda natin, malawak pa ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Marami pang mga bagay ang gustong ipagawa ang Diyos sa atin, mga kapatid, no? Kung maaari, nandun pa tayo sa kalagitnaan, o kaya nag-uumpisa pa lang ba tayo. So marami pang mga bagay na mararanasan natin, mga kapatid. Hindi lamang minor, no? Minsan may mga major. Pero po ang maganda po dito, mga kapatid, na sa ating paglakad ay hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. May-ari ng sangkatauhan kasama natin. At nangako ang ating Panginoon, ay po ng kanyang salita, He will never leave us, He will never forsake us. He will be, sasamahan niya tayo hanggang
sa dulo ng walang hanggan. Di ba, mga kapatid? Ito po yung assurance. Kaya ano pa po ba ang mga bagay na nagwi-withhold sa atin o bagay na bakit hindi natin maibigay sa Panginoon ang tulong-tulong paglilingkod? Mga kapatid, kung nag-struggle ka ngayon sa mga oras po na ito, kung hindi mo pa naisusuko ang sarili mo sa Panginoon, kung hindi mo pa nabibigay sa Panginoon ang the best na paglilingkod, it's time na tumalima po tayo kung ano po ang pinagawa ng Diyos. Dahil darating ang panahon, darating ang oras, takdang panahon, na ipupurmo tayo ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating 25 viewers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong live streaming, ang Daily Vibrant Word, no? Patuloy po natin i-spread ito pong live streaming po natin sa mga kapatid natin, no? Mga kakilala po natin mga kapatid, no? Alam mo po, sa isang pag-share nito, marami pong nababagong buhay. Sa ating bawat pag-subscribe, pag-share ng ating Daily Vibrant Word, marami pong nagpapasalamat ng mga viewers po natin. No? Tanda natin, may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ang gawin lang natin, yung part natin, ihayag yung salita ng Diyos and ibigay natin sa Panginoon. Diba? Ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng ating mga buhay. Yun, maraming pong salamat sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat po sa kanyang salita na ating pong pag-aralan. At higit sa lahat, sa ating pong mga kapatid na naroon yung kasigasigan sa pag-share ng ating pong mga link sa kanilang mga kaibigan. Ayan. So, ngayong umaga po mga kapatid, aking pong pagkakatiwala at tiyataas sa ating pong mga kapatid na kung sino man ngayon nakaranas ng mga kasakit karamdaman or meron pong mga anxieties, no? Kaya mong Diyos na ang siyang magbigay sa iyo ng kapayapaan, the peace that transcends, that surpasses all understanding, that will guard your heart and mind in Christ Jesus. Inyong kagalingan, ipagkaloob sa iyo ng Panginoon sa araw po na ito. Lord, touch their lives. Ipuin niyo po ang kanyang mga balikat, ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat at pinagkakatiwala po namin sa iyong pagpalang kamay ang kanila pong mga buhay. Kundi Lord, sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, anniversaries, Father, kami po nakikigalak sa kanilang mga, Lord, pagsisilibra ng kanilang mga anniversaries, even Lord, ng kanilang mga birthdays. Thank you, Father God, Lord, ang dalayan ko din po, Panginoon, Lord, sa aming pong darating na linggo, sa aming pong anniversary, church anniversary po, dito po sa Gindi sa iyong holidays, no? Lord, pinagkatiwala po namin sa palang kamay. Thank you, Lord, for your perfect timing and for the ways you prepare me in every season of life. Help me to embrace where I am now, knowing you are shaping me for a greater things or a greater purpose. Lord, kung may mga giants, okay, sa aming mga buhay, remind me to see them as an opportunities for you to work with. Give me the patience and the faith to wait for promotion in my life. All of your glory, Lord. I trust everything to you, Lord God. Even the breakthrough. Salamat po, Ama, Lord, sa oras po na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord God. Hayaan mo, Lord, ang maghapon ng Sabado, maging mabunga, Lord, maging mapayapa ang aming pong maghapon, Lord God. At samahan niyo po kami, O Lord God, sa maghapon na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan, ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, maraming pong salamat mga kapatid sa ating pong mga viewers sa araw po na ito. Ayan, Kuya Buyet, magandang umaga. Yan. Salamat po mga kapatid. Di ko na po nakita yung ibang mga comments, no? Puri ng Diyos sa inyong mga buhay. Salamat po and to God be all the glory. Bye-bye po.